Isa pong pinagpalang araw sa bawat sa po sa atin. Welcome po sa ating pong devotion. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much for this opportunity and privilege na patuloy ka namin kausapin. Sa umaga pa lamang, Panginoon, ikaw po ang siyang makanig po namin, mapasalamatan po namin sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat sa po sa amin. And today, Lord, pinagkakatiwala lang po namin na naman pong gagawin mo sa bawat gagawin po namin, Lord God. It's either sa gawaing bahay, sa paaralan, sa trabaho, sa negosyo, and even sa ministeryo na pinagkatiwalaan po sa bawat sa po sa amin. Bago ang lahat, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Forgive us, Lord. Patuloy mo kami yusin, baguhin at pagpalain, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa gawain pong ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment o magsabi po ng Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating matibay na sandigan. Sabihin nga po natin, matibay na sandigan. Awit 5:12. Psalms chapter 5 verse 12. Pinagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Pinagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. In case of emergency, break glass. Isang pamilyar na signage na makikita natin sa loob ng iba't ibang establishments na kapag magkakaroon ng sunog ay dagliang gamitin ang fire extinguisher kahit sa mga sinasakyan po nating bus. Kapag may emergency ay maaring basagin ang bintana para makalabas mula dito. In many places, there are different measures to ensure everyone's safety. Bakit nga ba nakalagay ang mga ito? Lagay nyo nga sa comment section o sabihin po natin, bakit nga ba? Bakit nga ba? Because it's important that people have a way to deal with emergencies and other unexpected problems. And in life, we are vulnerable to face challenges that can consume our time and energy. Sino po sa atin bugbog na, hirap na, sawa na sa mga problema na pinagdadaanan, kalusugan, pera, relasyon, etc., etc. Can we comment or can we say, ako yata yung topic ngayon, pastora? And in our daily lives, handa po ba tayo na harapin po ang lahat ng mga pagsubok po natin? At meron ba tayong safety measures in place to deal with emergencies? It starts with having the proper mindset. Sabihin nga po natin, mindset. Mas malakas pa, mindset. Yung pinakamalakas, mindset. Iyan po yung minsan wala po sa atin, yung pananaw po natin o pagtingin po natin sa mga pagsubok o sa mga kinakaharap po natin mga emergency na mga problema. And let's learn from the words of the psalmist who said, "The Lord is my strength and my shield. I trust Him with all my heart." In Psalm 28 verse 7, ang Diyos ang aking kalakasan at kalasag, at magtitiwala ako sa puso ng Diyos. Amen? Minsan hindi natin maranasan yung pagkilos ng kamay ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, we must trust His heart and plans sa buhay ng bawat sa puso atin. Amen po, nandyan po kayo. And as the verse mentioned, God Himself is our shield. Ibig sabihin, God is our protector. A shield is a tool that can help protect someone from the blows of the enemy. And also, God is our strength. We do not have to depend on our own strength, but draw our strength from Him. In His presence, we are assured that we are not only safe and protected, but also strengthened. Amen? Hindi lang tayo protektado, kundi pinalakas o papalakasin tayo ng ating pong Panginoon. Can you say amen for that? Amen? Na yung gabay ng Diyos mararanasan po natin. Lalo na po ngayon may bagyo, habagat, iingatan tayo ng Panginoong Diyos. Naniniwala po ba kayo? Can you shout amen? And we are assured
na talagang hindi lang tayo protected, we are strengthened. Sino po sa atin ang lulupaypay po ngayon? Nababagabag, natatakot, nanghihina physically, emotionally, na nalulungkot ka ngayon, palalakasin ng Diyos. Yung pangangatawan mo, palalakasin ng Panginoon. Yung pananampalataya mo, spiritually speaking, yung emosyon mo, pasisiglay ng Panginoon. Amen? At yung pagtitiwala mo sa Diyos, talagang i-strengthen ng Lord. And in every season of our lives, we can lean on God no matter what. When facing uncertainties, we can draw near to Him and not be afraid. Kaya lagi nating tandaan na nariyan palagi ang Diyos upang gabayan at protektahan tayo. Siya ang best safety measure sa emergencies ng buhay po natin. And God is our safe place. Amen? His presence is our safe place. Remember this, we are safe, strengthened, and protected in the presence of the living God. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung challenge ko po sa inyo. Read and meditate Psalms 5. Basahin niyo po yan, English or Tagalog. And write down what you can learn from that passage and apply it by faith in your life. Basahin po at pag-aralan ang Salmo o Psalms, awit 5, simula sa umpisa hanggang sa matapos, and write down what you can learn from that passage and apply it by faith in your life. Pwede ba tayong manalangin po lahat? Sabihin natin sa Panginoon, Dear Jesus, I trust that you can carry me through in my season right now. Help me not to worry, but to believe that you are with me in every step of the way. Salamat po sa iyong salita, aking matibay na sandigan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Lord, maraming salamat po. Kami na naman po ay nabusog ng iyong salita at ang aming pong panalangin, patuloy na ingatan at pagpalain ng bawat isa, gabayan at palakasin. Naniniwala po ko, Lord God, sa lahat ng may sakit at karamdaman, ikaw po ang kagalingan po nila sa pangalan ni Jesus. Be healed today in Jesus' name. Lord, I pray sa lahat ng kinakapos, baon sa utang, pagpapalain mo pang bawat isa. Mapopromote ang bawat isa, lalaki ang sahod, Panginoon. Lord, gagandang negosyo, kikita ng malaki, at mapagpapala, Panginoong Diyos. Lalaki, Panginoong Diyos, ang kita sa pangalan ng Panginoong Jesus. And we pray for unexpected blessings, Lord God, pour out mo po sa bawat isa sa pangalan ng Jesus. Lord, ingatan mo ang mga estudyante, Panginoon, pagpalain po ang mga manggagawa, ang mga lingkod mo na mga pastors and leaders, pagpalain mo po. And we pray, Lord, sa love of Jesus, 20th anniversary, continue, bless this gathering, Lord God. When we pray for the outpouring of your Spirit, Lord, maranasan ka namin. Makita namin ang pagkilos mo, Lord God, sa kalagitnaan at patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. As we celebrate your goodness and faithfulness sa Sunday, Lord God, manguna ka. Ingatan mo pang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat din po. We pray, Lord God, maging sa amin pong bansa, sa gobyerno po namin, Panginoon, patuloy na malaking pagbabago ay maranasan. Wasakin mo, Panginoon, isang gawa ng kaaway sa aming bayan at patuloy kang manguna, Lord God, sa bansa pong ito. Maghari ka, ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng bayang Pilipinas. Sa bawat pamilyang Pilipino, maging sa mga OFW po namin, sa mga nasa abroad, we pray for your empowerment, for your blessings, for your protection and guidance, for your wisdom, at patuloy na pagpalain ng bawat pamilya po namin. Muli maraming salamat din po. Pinagpipray po namin ang Love of Jesus Valenzuela, ang community po na ito, Lord God. Ikaw po maging sentro, pagpalain mo po ang bawat isa, pagyamanin ng bawat isa, makatapos ang pag-aaral ng mga estudyante, Lord God. Yumaman po ang bawat sa puso amin, especially sa pananampalataya sa pagmamahal. Maraming salamat po, Lord God. So I declare right now that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody shout and declare, Amen. And Amen. Let's declare Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Wala po tayong gawain sa linggo. Ang gawain po natin ay sa 20th anniversary ng Love of Jesus Manila sa Philippine Bible Society, 1 p.m. Wala pong malalate. Magsuot po tayo ng formal. At kung gusto niyo pong sumama, i-PM niyo po ako. Punta po kayo sa lugar po na yon. Meron po pong slot.
150 lang po ang bayad po sa registration. May libreng pagkain na po. At sa mga sasama po, habol lang po kayo, i-PM nyo lamang po ako. Muli, pagpalaki kayo ng Panginoon at ingat po, meron po tayo mga habagat at bagyo. Ingatan tayo ng Panginoon. To God be the glory and see you tomorrow. Ingat po kayo lahat.